Buenos dias, buenos tardes mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas, dyan sa DZXL News. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Meron po tayong malaking balita ngayong araw na to. Isa pong tagumpay on the part of the Philippine government sapagkat pinayagan po ng Iran ang bansang Pilipinas na dumaan sa Strait of Hormuz. Alam niyo po yung Strait Hormuz na yan ay siyang isa yung makitid na daanan mula sa Middle East na kung saan dinadaanan yan ng mga oil tanker na nagmumula dyan sa mga Middle East countries. Pero ngayon mukhang naibsan ang ating problema tungkol dyan at may permiso na tayo ngayon mula sa Iran na dumaan dyan sa Strait of Hormuz. Isang napakahalagang balita na makakapagbago ng takbo ng ating ekonomiya at mababawasan ang bigat sa balikat ng bawat pamilyang Pilipino. Matapos ang buwan ng pag-aalala dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz, ang ating pong gobyerno sa pamumuno po ng ating Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. ay matagumpay na nakipagnegosasyon sa Iran. At ngayon, tiyak na, pwede na tayong dumaan sa Strait of Hormuz ng walang hadlang. Sapagkat nung mga nakaraang buwan medyo siyempre takot tayo dyan. Sapagkat pag dumaan ka dyan na walang permiso ng gobyerno ng Iran, baka na salubungin ng bomba, ng missiles ng Iran ang ating mga oil tanker na may karga ng krudo o langis. Alam niyo po, nung simula pa yan, nung Pebrero 28 ng taong kasalukuyan ng Strait of Hormuz, yan po ang daanan ng halos 20% ng langis sa buong mundo. Ito po ay sarado para sa mga barko mula sa mga bansang kaalyado ng Amerika at ng Israel dahil sa hidwaan sa gitnang silangan. Alam naman natin na tayo po ay malapit na kaibigan din ng Amerika, kung kaya't medyo nabalam ang pagpapadala ng langis at krudo dito sa ating bansa. Ang Pilipinas po ay umaasa ng 98% ng ating krudong langis mula sa gitnang silangan. At dahil sa gera na yan, lubos po tayong naapektuhan. Tumaas ang presyo ng diesel, tumaas ang presyo ng gas, hanggang sa 140 pesos na yata ngayon kada litro o 130 plus. At may banta pa na mawalan tayo ng sapat na supply bago pa matapos ang Hunyo. So dahil yung stocks natin hanggang doon lamang tatagal. Maraming pamilya po ang nahihirapan sa pagtaas ng presyo ng kuryente, mantika at iba pang produkto na umaasa sa langis. So maraming kinakabahang Pilipino, marami ang nag-aalala. At paano re-resolbahin ang problemang ito tungkol sa supply ng krudo at langis sa ating bansa na nanggagaling dyan sa gitnang silangan. Ngunit hindi po tinalikuran ni Pangulong Bongbong Marcos ang hamong ito. Noong Marso 29, noong isang araw lang, nang makita ang kalagayan ng bayan, agad niyang inutusan ang Department of Foreign Affairs na magsagawa ng mataas na antas na negosasyon sa Iran. Sinabi pa ni Senator Sherwin Gatchalian na kailangan ng mabilis na aksyon para protektahan ang seguridad ng enerhiya ng bansa. Okay din to si Senator Sherwin at talaga ding ito nagtatrabaho at kapag nagbitaw to ng salita tungkol sa ekonomiya at negosyo ay pakikinabangan mo ang binibitawang salita nito Hindi katulad nung iba dyan. No, pag nagbitaw ng salita, walang katuturan. Ngayon, sa pangunguna po ng kalihim ng ugnayang panlabas ng Department of Foreign Affairs na si Teresa Lazaro, ang Pilipinas ay hiniling sa Iran na kilalanin tayo bilang isang
kaibigan at hindi nakikipaglaban sa kanila. No? Magkaibigan ang bansa natin at ang Iran. Yan ang gusto nating iparating sa kanila. At ngayon nga, sa isang tawag noong Huwebes ng umaga, ipinagbawal ng Iranian Foreign Minister na si Sayed Abbas Araghchi ba yun? Tama ba? Araghchi. Napayag silang padaanin ng ligtas ang ating mga barkong nagkakarga ng krudo at langis. Walang hadlang. Safe passage dyan sa Strait of Hormuz. No, mabilis na pagdaan ng mga barkong may bandila ng Pilipinas. Mga padala ng langis at lahat ng ating mandaragat sa Strait of Hormuz. Hindi ba't nakakatuwa itong mga development na to na nangyayari sa ating bansa dahil sa pagpapakita ng mahusay at magiting na pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, ito po ay isang dakilang tagumpay dahil kahit ang ibang malalaking bansa, kabilang na ang ating kaalyadong Amerika, ay hindi pa nakakamit ang ganitong pangako mula sa Iran. Sa pangakong ito, masisiguro natin ang steady na pagdating ng langis at mga produktong tulad ng pataba sa bansa, fertilizer. Bumababa na rin ang takot ng mga mamamayan sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at ligtas na rin ang libo-libo nating mga mandaragat na nagtatrabaho sa mga barkong dumadaan dyan sa lugar na yan, dyan sa Strait of Hormuz. Kaya medyo makakahinga na tayo ng maluwag at itong presyo ng gasolina, ng diesel sa mga istasyon ng gasolina talaga namang tataas ang presyo ng dugo mo sa taas ng presyo. So ngayon medyo makakampante tayo sa napakagandang balitang dumating nitong maghapon na to na kung saan ay tagumpay ang negosasyon ng ating mga government officials dyan sa mga opisyales ng Iran upang tayo ay makaraan ng matiwasay dyan sa Strait of Hormuz. Mga kababayan, ang tagumpay na ito ay hindi basta-basta nangyayari. Ito ay bunga ng mabilis, matalino at maingat na pamamahala ng Pangulong Marcos Jr. Sa kanya pong pagpapasya na harapin ang Iran ng direkta at batay sa respeto, napatunayan natin na ang tamang leader ay kayang gumawa ng paraan para sa kapakanan ng lahat. Ang pagpapahintulot na dumaan sa Strait of Hormuz ay hindi lamang nagliligtas sa atin mula sa krisis sa langis, kundi patunay po ito na ang Pilipinas ay maaaring makipag-ugnayan sa ibang bansa para makuha ang mga pangangailangan ng ating bayan. Sa pamumuno po ng ating Pangulong si Bongbong Marcos, patuloy po tayong makakakuha ng mga ganitong tagumpay. Mga tagumpay na makakapagpabago ng buhay ng bawat Pilipino. Tayo po ay magkaisa, tigilan na yung siraan, no? Dahil kasama natin ang isang leader na handang ibuwis ang lahat para sa ikauunlad ng ating bansa. Hanggang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Marami pong salamat. Attorney Bueno, lo and beyond.